Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya't luwalhatiin siya. Manatili po tayo nakatayo para sa panimulang awit na To God Be the Glory. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ipinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay nabubuhay dahil hinahayaan niyo po kaming mamuhay sa mundong ito upang patuloy na paglingkuran ka. Gabayan niyo po kami ngayong umagang ito sa aming papuri at pasasalamat sa inyo. Manahan po nawa, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu sa bawat isa upang lalo po naming maunawaan at marinig ang mensahe na gusto niyo pong iparating sa amin ngayong umaga. Marami pong salamat sa katagumpayan ng aming pagsasamba ngayon. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Sa punto pong ito ay binubuksan po natin ang pagkakataon po para sa ating lahat upang magbahagi ng kanilang patotoo at pasasalamat po kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay sa mga nakaraang araw. Ang sino man pong mais magbahagi ay iniibitahan po dito na magpatotoo upang lumapit sa harap at magpahayag po ng kadakilaan po ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po talaga ba umaga? Ayan, syempre po. Di ba po, siguro po tataka kayo, nandito ako ngayon sa harapan. Pero, every day is a miracle sa Panginoon. So, kung magpapatotoo po, baka magsawa po kayo sa mukha ko dahil Sunday po, tatayo po ako dito. Pero ngayon po, gusto ko po magpasalamat sa Panginoon for another year that He has given me and another year po sa pagsasama po namin mag-asawa. So, sabi nga po, paglokohan, 40 years na po kami nagloloko. Hindi, joke lang po. Pero napakabait po ng Panginoon dahil sabi nga po, pag naghintay kayo sa Panginoon, sobra-sobra ang blessing na hindi niyo po ina-expect. So, madami pong bumati. Yung asawa ko po, may surprise gift po sa akin na kasi po ako, simula po nung medyo naging senior na, masyado na po ako mainitin, pawisin, mga ganyan. So, pinarenovate niya po yung kitchen ko. Nirenovate at the same time, in-aircon niya po. So, napaka-bait po ng Panginoon. Para daw po hindi po ako mainitan pag nagluluto. And then, binigyan din po ako ng regalo ng mga anak ko. They gave me another new cellphone. And pati po yung mga kapatid ko. So much so po na hindi ko po ina-expect yung mga blessing na yan. But God has given it to me. Kasi I just wait for what the Lord wants to give sa buhay ko. Pero may isa pong nangyari this week na sabi ko nga, Lord, sobra naman bait mo. Kasi po, last Wednesday, nag-date po kami ni Ate Florence. So, pumunta po kami sa Jollibee. Siyempre po, gagamitin yung senior card. Dahil senior na po kami dalawa. Dahil para po, may discount. Di kinuha ko po yung senior niya, so nasa akin po. So, entonces po, nung natapos na po kami, hinatid ko na po siya sa bahay. And then, nagdaan po kami sa RFC ni Yale kasi may pinagawa po akong tarpaulin. And then, nung nandito na po kami sa may buhay na tubig, pumunta po kami doon sa isang maliit na Japanese restaurant kasi gusto niya daw po ng ramen. Nung hinahanap ko na po yung ID ko, hindi ko makita. Naku, sabi ko, patay. Pati yung kay Ate Florence, hindi ko makita. Mapapagalitan ako ni Ate Florence. So, hanap ako ng hanap. Wala po talaga. Although may extra po akong isa. Pero sabi ko, nakakahiya kay Ate Florence, mawawala yung senior niya. So, patawag na po ako kay Ate Florence noon para sabihin sa kanya, mag-sorry sa kanya. Bigla ho siyang tumawag or nag-text. Sabi niya, Ate, ano bang nangyari sa'yo? Kasi merong mamang pumunta dito, kumakatok sa pintuan. Sabi, kayo po ba si Florence Leyva? Bakit po? So, dala-dala niya po yung ID ko, saka yung ID ni Ate Florence. Napulot niya daw po, in between dun sa tarpaulin store na pinuntahan ko, saka yung pong bangko, dun po sa RFC. So, kinuha po nung mama. At pinuntahan po dahil nakita po yung address ni Ate Florence. Ito po ang maganda. Ito po ang, you will be amazed. Alam niyo po ba, yung mama na nakapulot ng ID namin, taga Soldiers Hills. Phase 1. Kapit-bahay po or malapit po kala Ate Florence. Isn't God amazing? Diba po?
I mean, you could not imagine, even yung tao na ginamit niya, di ba po, ano po talaga, pag ang Panginoon po talaga gumawa, it's really amazing. Praise God. To God be the glory. Tapos na ang radio test Jason ko. 38th session. Nag-graduate po ako noong Biyernes. Pinag-speech pa nga ako eh. Speech ko ay tungkol sa Diyos. Sa 38th session, pinanghinaan ng loob ako, pero dahil may Diyos, alam ko, kaya gumaan at natapos ko kaagad. Kaya ako po nasabi kaagad. Kasi po, mismong yung doktor, ang sabi sa akin, malapit na yung graduation mo. Nga po, sabi ko. Parang gusto mong mag-valedictorian. Bakit to? Kasi ang bilis eh. Yun ang sabi niya. Sa bagay, kasi yung mga ibang nandoon, lumiliban dahil nagkaka-side effect. Hawa ng Diyos, sabi ko sa doktor, nakakayanan ko po. Napakabuti ng Diyos. Sinare ko po sa kanila yung dasal na nabasa ko po kasi sa Biblia. Jeremiah 17:40. Simple lang po siya. Sinare ko po doon sa hospital, doon sa speech ko. Heal me, Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you that I praise. Amen. Yun po yung sinare ko doon. Naway, sabi ko, bigyan kayo ng blessing. Dahil yung pong hospital ay perpetual health, lahat po sila mababait. Lahat po sila nasa sistema at magagalang. Dahil nga siguro po pinangangalagaan nila yung kanilang reputasyon at bilang alagad siguro nung yung mga namumuno doon. Kaya nagpasalamat po ako. At pinaalala ko rin po ang pangalan ni Jesus na faith healer and savior. Maraming salamat po sa inyo. Good morning po. Sa mga di nakakilala sa akin, kapatid ko silang dalawa. Okay. Okay. So, ito pong patotoong pong ito ay hindi para sa akin, kundi doon sa aking bunsong anak na si Zachary. So, isa pong napakagandang experience niya po ay ay sabi nga palagi ng misis ko, palaging mana tong anak mo sa akin. Kasi kapag nabibigo, umiiyak. Iyakin ako po nung bata. Long story short po, yung anak ko po ay sumali sa chess tournament sa kanilang eskwelahan. And very, very thankful po ako. Hindi po siya tinuruan ng misis ko kasi hindi naman siya marunong mag-chess. Ako, nasanay lang. Hindi ko rin siya natuturuan dahil busy po tayo. But nakakatuwang isipin, inaral niya po yung laro pong yon at very thankful po kaming mag-asawa, lalo na po sa Panginoon, ay nanalo po siya.
sa school competition. Then, nasabi ng teacher niya, Zachary, lumaban ka dun sa inter-school. Kalaban niya iba't ibang eskwelahan sa buong Pinamalayan Oriental Mindoro. So, naglaro siya, siyempre. At sabi nga ng misis ko, natalo siya isang beses at umiyak. Pambihira, sabi ko, mana ka nga, mana nga. May pinagmanahan. Pero, yung isang talong yun, nag-motivate po sa kanya na maging mag-aral, pinag-aralan niya po yung laro. Then, very, very thankful ako na kami po ay nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. At ngayon po ay kasali po siya sa tinatawag nilang unit meet. So, ang susunod po niyang match ay magkalaban niya na po yung mga school sa iba't ibang bayan na po sa Oriental Mindoro. So, maraming salamat po and praise God po. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God at napakabuti po talaga ng Panginoon. Bilang isang natalaga na pag-aaral namin ng discipleship, nakita na po namin yung bunga nito. Sa lahat po ng mga umaattend ng discipleship, we encourage you to join us dahil po napakaganda po ang ginagawa ng ating Panginoon. Ibabahagi ko po sa inyo na sa isang pagkakataon na aming na bigyan ng sharing o isang ministry, outreach ministry. Kung alam niyo po ang MCI, napasok na po namin ang hemodialysis unit. Ang isa po nating membro from NATO, si Tatay Eric, siguro po nakikita niyo dyan before, isa po siya sa pasyente sa MCI hemodialysis. And to God be the glory, ang dream niya po before, bago ako mamatay, sabi niya, gusto ko, yung mga classmate ko sa dialysis ay makasama ko sa panalangin at makashare ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, nung pumunta kami unang visit doon, talagang super happy po siya. Dahil sabi niya, this is my dream come true. Napakabuti po talaga ng Panginoon. And hindi po namin ina-expect sino yung mga classmate niya doon. So, sa unang punta po namin, actually, visitation lang po supposedly ng kababaihan yon dahil nga namimiss namin si Tatay Eric. So, with God's guidance, talagang napakabuti po ng Panginoon. Sa maliit na mensahe na kanilang narinig, nagkaroon po ng pagbubukas ng kanilang puso sa pagtanggap sa ating Panginoon. Ito po ay nag-umpisa noong September 16. Tuloy-tuloy po naming nagawa ito dahil sinabi po nila, pwede pang ulitin ulit. So talagang napakabuti ng Panginoon po. So September 16, every Tuesday at 1 p.m., nandun po kami sa hemodialysis unit. At sa second visit po namin ng September 23, yun na nga po, lumipat na sila sa hemodialysis center. Siguro kung napapadaan kayo buhay na tubig, makikita nyo sa MCI yung harapan. Doon na po sila. Talagang binigay pa po ng Panginoon na mas malaki yung lugar na saan kami pwedeng manalangin at mag-sharing sa bawat isa. Sa totoo lang po, 6 lang po yung unang na-meet namin during the first visit. Nung huli po namin na-visit noong October 6, at meron pong nag-celebrate ng birthday itong mag-asawa. Yung asawa ay pasyente, yung babae po birthday niya. At birthday din ni Ate Ori. Kaya 3 po kami nag-celebrate. Napakabuti po ng Panginoon. At hindi lang po naging 6. Yung pasyente po umabot na po hanggang 9. At pati yung kasama nilang mga relatives, marami na po kami. At praise God, nakausap po, kasi po bago kayo pupunta sa institusyon na ganoon, magpapaalam ka sa kanilang unit manager o kaya head nurse. At sabi po ng head nurse, kasi po tinanong namin, if we will still continue. Sabi niya, walang problema po. You can continue. Yun nga lang po, ile-lessen na namin yung number to prevent yung mga pasyente, kasi mga immunocompromised yung mga pasyente. Kasi po yung team namin, 7, minsan 6 kami. So this time, we are planning to do by 2s. Kaya talagang napakabuti po ng Panginoon. And one of the caregiver na isang pasyente,
Siya po ay Christian. Kaya talagang nagpatotoo po siya. Talagang napakabuti ng Panginoon. At itong nagpatotoo na to, nasabi niya, Sister, you can visit us in our house. Di ba po? Napakabuti ng Panginoon. Kaya to God be the glory po. Ano pang iniintay natin? Maging disipulo tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Mark 16 verse 15, go into the world and preach the gospel to all creation. To God be the glory po. Sige po, tayo po ay tumayo at iparamdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbati sa ating mga kapatid, pakikipagkamay at pagngiti sa mga kasama natin ngayong umaga sa pananambahan. Tayo po ay manalangin. O banal na Espiritu, sa umagang ito kami ay nagpapasalamat sa buhay na ibinigay niyo sa bawat isa. At kami ay narito upang purihin at sambahin ang pangalan mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo sa iyong mga anak na nagbigay ng kanilang mga testimonies. Patunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos kahapon, Diyos ngayon at Diyos magpakailanman. Sa aming pagsamba, dalangin namin, O Diyos, ang aming mga kapatid, kung sila man ay nasa higaan na may karamdaman. Ang aming bansang Pilipinas,
sa mga namumuno, O Diyos. Alam ko ikaw ang nagtatag sa kanila at ikaw din ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Sa mga kapatid naming biktima ng lindol mula Luzon, Visayas at Mindanao, dalangin ko na ikaw ang magbigay ng kaaliwan sa kanilang mga buhay at makilala ka bilang Diyos ng kanilang buhay. Maging Panginoon ang iyong mensahero sa umagang ito. Dalangin namin bigyan niyo ng sapat na talino at ikaw ang kumausap at makiusap sa kanya. I-bless mo ang kanyang bibig at kung anuman ang nais mong ibahagi sa amin ay masasabi niya dahil ikaw ang Diyos na nagbigay kay Jeremiah at ikaw din ang Diyos na magbibigay ng mga abilidad o kakayahan sa iyong mensahero ngayon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang pagbasa po mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 26, talatang 1 at talatang 4 hanggang 7. Ito po ang sinasabi. Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag, mga pari at mga propeta, at lahat ng taong dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay, at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo, at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang may kinabang kung sila'y umunlad. Ang salita po ng Diyos. Ang saguta pong pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kabanata 2, mga talata 8 hanggang 15. Alalahanin mo si Hesukristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ayon sa magandang balitang ipinapangaral ko, ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapas na parang isang kriminal. Subalit, hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Totoo ang kasabihang ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang pagtatalo
tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Tayo pong lahat, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Oh, praise Him! Oh, praise Him! Hallelujah! 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 Let us remain standing for the reading of the Gospel from Dr. Luke, chapter 17, verses 11 to 19. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpapasalamat. Ang taong ito, isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Pinagpala tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Ating pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa pamamagitan ng pagkinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng isang awitin.
Thank you so much, Hope Chancel Choir, for that golden voices you have rendered. October is a month of celebration of Our Lady. Ang October po ay Lady Month, kaya magbibigay-pugay tayo sa mga lady. Kaya sa oras na ito, ating ihanda ang ating puso sa ating Christ Ambassador. Walang iba kundi si kapatid na Jerome Fabregas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Praise God sa araw na to, no? Ginising niya tayo. Tayo nandito, magkasama po. I need no introduction naman kasi salamat po sa warm introduction ni Pastor Ordino. Na-receive ko yung message sa text message ni Ninang Ori last week. Chill lang ako nun sa bahay, mga afternoon noon, na-receive ko. Anak, ikaw muna ng mensahe sa October 12. Akala ko matagal pa. Itong araw na pala yun. Masama kasi pakiramdam ko noon. Siguro dala ng katawan ko at naunahan din ng kaba, ng takot. Pumasok sa isipan kong hindi man i-decline, hindi i-move sa ibang araw. Tinext ko si Ninang, baka pwedeng 3rd week or 4th week. Ganyan. If it's God's will, yun ang ko. Tapos mabilis ang reply niya, ako sayang kasi meron ng 3rd week and 4th week, no? Naalala ko tuloy yung sa Luke 9:59, no? Inaano ni Pastor na if you want to follow me, no? Tapos sabi niya doon sa isang alagad, at sagot ng isang alagad na, let me bury first my father. At sagot ng Panginoon ni Jesus na, let the dead bury their dead. No? Ano bang yung sinasabi nito, mga kapatid? No? Sinasabi dito, pinapahiwating ni Jesus na ang pagsunod ay asap. Hindi na patumpik-tumpik. No? Kasi ang buhay ay napakaliit. No? At may bumubulong din sa akin, may nakumukonsensya na, ano ba yung Jerome, umattend ka ng discipleship, lampas 1 taon na. Tapos nag-ano ka rin ng ikaw naglilid sa Mayap, no? And also sa every second week ko kasi, ako naglilid sa floor namin, sa 28th floor sa bangkong pinagtatrabahuan ko, mas marami pa nga ho dito yun At almost 90% ho nun, ibang denomination, no? Bakit ganun? Sabi sa loob-loob ko, no? Kaya nandito po ako ngayon at sumagot nga ako kay Ninang. Sabi ko, sige Ninang, if it's God's will talagang this is the day, no? Na kailangan kong ihatid ang mensaheng ito, no? Sinabi niya rin kasi sa akin na medyo short and brief lang, no? Kaya pasensya ito, mga 5 pages to. Kaso malalaki naman ang font nito at maano ang spacing. Ihanda ho natin ang ating mga sarili, no? Simulan ko po sa yung mga nabanggit kasi ang tema ho kasi nang binanggit sa akin ni Ninang is how wonderful it is in serving and participating in God's work, no? Yun. At ang resulta po nga, yung mga nabanggit ko kanina, no? Na may kagalakan ko pong ginagawa yun na hindi sa aking sariling kakayahan, kundi sa papuri sa Panginoong Diyos. 5 years ago, hindi naman ako ganito. No? Bago mag-pandemic, hindi ako ganito. At siguro, moving back pa, nagsisimba naman ako. No? Sa choir ako, active ako. I think, umano pa nga ako sa DBCS, nagli-lead pa ako nun. No? At isang member rin ako ng isang organization natin. Ngunit anong pagkakaiba nun ho, no? Na after the pandemic, no? Ang malaking pagbabago ho ron yung puso. Puso, no? Kung bakit ko nagagawa yung ngayon na hindi ko ginagawa, no? Kasi laging yung dati ho, late pa nga ho ako noon Yung lumang pang church natin, doon ako lagi na pwesto sa likod
Minsan, hindi pa ako pumapasok. Nandun lang ako sa nakatayo lang. Tapos, anong nangyari? Ba't nandito na ako ngayon? Never in my wildest dream na magsasalita ako sa inyo na may lakas loob at mag-share ng salita ng Panginoon. No? Ano nangyari kay Jerome? Mga kapatid, no? Jesus happens and the Holy Spirit happens. No? Kaya yun yung pagbabago yung puso. There's always that surge in urgency in following Jesus. There's always that urgency in obeying God. No? Kaya hiramin ko yung isang passage no, sa Biblia na to obey is better than sacrifice. No? Sa mga magulang ho dito, no, doon ko sisimulan yung aking salita. No? May mga anak ho tayo na nag-ano tayo ng mga rules and regulations, di ba? Gawin mo to, huwag mong gagawin to, yan ikaw pa mahamak mo, ito ang samahan mong mga barkada, umuwi ka ng maaga, no? Dahil nandun yung concern natin, no? Ayaw nating mapahamak ang ating mga anak. What more ating Diyos Ama, no? Gayon din, ngunit pag napahamak naman tayo, no? At hindi natin sisinunod yung mga inuutos, hindi tayo tumalima sa utos natin mga magulang. Diba? Anong nararamdaman natin bilang magulang ay nalulungkot tayo at nagagalit. Ngunit, at the end of the day, nandun pa rin ang pagpapatawad. Diba? Sino kaya nagbigay ng pusong yan sa atin? No? Kaya mga kapatid, no, kung gaano tayo kamahal natin ang ating mga anak, gaano tayo ka-concern sa atin, ayaw natin mapahamak ating mga, ganun din ang ating Diyos Ama. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya obedience, no? Kaya ihiramin ko rin ho yung laging sinasabi dito ng mga tao na tapikin mo yung mga yung katabi mo, magsisimula pa lang si Jerome sa kanyang mensahe. Obedience po, obedience, no? Ang obedience po kasi ay, ang unang punto po nito, ang Ama natin, ayaw tayong mapahamak, no? Gusto niya tayong maligtas. Lahat ng gusto niyang pagawa sa atin ay ang hindi ikapapahamak natin. Unang punto, no? Pangalawa po, sa pamagitan natin ng pagsunod sa ating Panginoon, na ipamamalas natin sa Kanya ang ating paggalang, no? Ang ating pagmamahal, ang ating pag-respect sa ating Panginoon. At tatlong punto, through obedience, there is a heavenly reward. There is a heavenly inheritance, no? Sa ating mga mananampalataya, may katiyakan, no? Tumpak, no? Meron tayong kalalagakan, isang kaharian na hindi nasisira, hindi nabubulok, isang buhay na walang hanggan, no? Isang lugar na kung kalsada ay puno ng ginto, no? At ang mga tarangkahan ay puno ng perlas, no? Kasi huwag tayong mag-dwell dito sa napaka-iksing buhay natin sa mundong ito, no? Ba't nga ba tayo nagpapakahirap sa mundong ito? Ganyan lang, no? Yung everlasting, tatawid tayo doon, walang hanggan yon. Di ba, mga kapatid? So ano naman nakabaliktaran nito? Yung disobedience, no, which is the refusal to obey, no, and believe in God. And the resistance to God's will. Bible study muna ho tayo, no? Ano bang unang disobedience na nangyari sa Biblia, di ba? Yung mga forefathers ho natin, sila Adam and Eve, no? Dahil nagbigay ng instructions lang, napakasimple nga lang di ba? Dalawa pa lang, no? Na lahat pwede niyong kainin sa hardin na to, wag lang tong tree of knowledge. Ba't naman kasi nilagay pa ni Jesus, ng Panginoong Diyos Ama yung tree of knowledge doon? Ba't kaya, no? Atin kayo ng Bible study. Kasi hindi natin matatapos yan dito. No, mga kapatid. Ngunit, no, dahil sa kasalanan yun nga, sa Romans 5:12, just as sin entered through one man, no? And death through sin, and sin spread all over mankind. For all have sinned. Parang ang sin naging virus yan, kumalat na yan, which is natatamasa natin ngayon. We are in our fallen state. No? Ngunit, right there and then, napakabuti ng Panginoon, binigyan niya kagad ng hope ang sangkatauhan. Diba sa Genesis 3:15, na may darating na tao na siyang tatapak sa ulo ng ahas, no? At ngunit di siya makakagat din sa kanyang heel. Sino kaya yung taong yun? No? Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kasi kung
ginawa natin, no? Mga pasaway talaga tong na-create ko, ha? Di ba, pag ang computer, pag naghahang, anong ginagawa natin? Control, Alt, Delete, di ba? Reboot. Di ba? Ginawa ba ng Panginoon yun? Nagkaroon ba ng version 2? Hindi, di ba? Dahil sa pag-ibig. Sasabi ni Ate Ruth, mahal niya tayo. No? Kasi before the foundation, sabi nga sa Ephesians, before the foundation of the earth, God chooses us. Ito pa nga ho ang ganda ng, habang nagdadrive ako last month, narinig ko ho ito 1 John 4:10, this is love. Yung definition ng love No? No? Not that we love God, but God loved us. He sent His Son as anointing sacrifice for our sin. Hindi tayo ang nagmahal. Ngunit, Panginoon, Diyos, ang unang nagmahal sa atin. Siyempre, sino bang hindi nakakalam ng John 3:16 dito? Di ba? Yun na lagi ng pinangahawakan, di ba? Which is true, maganda talaga. And isa pa, yung sa Corinthians, and these three remains, faith, hope, love. Kinakanta ng choir, but the greatest gift is, see? Pagmamahal ng Panginoon. O yan, tapos na tayo kay Adam, no? Dahil sa pagmamahal na yan, God did not give up on us, diba? May pinili siyang mga sinugong tao, mga Israelites, diba? Chosen people. At from there, doon niya ihahayag ang niyang kadakilaan sa mga chosen people na yun. Kaya nag-set din siya ng mga batas. It composed of 613 Mosaic laws, no? Kung inanaroda natin yung 10 utos ng Diyos. At yung 10 utos ng Diyos, ang ina-emphasize nun, pagmamahal, yung 4, pagmamahal, respeto, pag-revere sa Panginoon. At yung 6 ay ang pagmamahal din, pagmamalasakit sa kapwa. Ganun lang kasimple. But still, no? Fast forward na. Hindi pa rin nasundan ng mga Israelites yan, di ba? Na-split pa nga ng 2 nation ng Israelites, di ba? Judah, pati Israel, di ba? Ayun, nandito na tayo ngayon sa kinalalagakan natin. Ngunit hindi pa rin nag-give up ang Panginoon sa atin dahil mahal niya tayo. Present day, present pa rin, di ba? Nandun pa rin ang war, famine, inequity, hatred, greed. No? Bakit kaya, no? Ano bang problema dito sa atin? No? Pansinin niyo, ito mga nangyayari sa atin sa present day natin. Yung mga pinag-uusapan ngayon, di ba? Yung flood control, di ba? Ang dami naman batas na inano ang gobyerno. Sa mga saligang batas, ang konstitusyon, ang mga local government, bawal magtapon dito, bawal magsunog ng ganito, makakisira. Kaso bakit ginagawa pa rin natin? May mga batas tayo para i-counter yung kasamaan ng tao. Kaya nga dumadami pa yung batas Nasi-circumvent pa rin No? Ano pang problema? No? Mga kapatid, the heart of the problem, I believe, is the heart of the people. Yung puso ni Brother Jerome, yun ang problema. Kaya hindi sumusunod, hindi tumatalima sa utos ng Diyos. Yun ang problema. Sinasabi nga sa Jeremiah 17:19, the heart is the most deceitful of all things. It is desperately wicked. Who can understand it? Sino sinasabi ni Jeremiah dito? Sino makakaintindi kaya nito? Sinasabi rin, ngunit may hope kagad kasi Ezekiel 36:26, which is yung natin ngayon, that I will give them, says the Lord, I will give them a new heart, I will place them a new spirit, and I will replace their heart of stone into a heart of flesh. Matigas na puso, isang malambot na puso. Meron nga isang akong kaopisina nga ho Meron isang kaibigan, isang ka-office mate din nun, ayaw niyang patawarin sa kasalanan niya. Bro, patawarin mo na yan. Ano mo gusto mong gawin ko yun sa'yo para patawarin mo? Pakuluan ko yung matigas mong puso, parang bulalo, para lumambot. Talagang dinidespise niya yung ka-office mate ko. May term kami din, NP, no pansin. Ganon, sa office. Ito maganda mga kapatid. Sa Jeremiah 31:33, sinasabi rin, ng propeta na that a new covenant will not be written sa bato, in stone, but will be written in the hearts of the people. Sino kayo tinutukoy ni Jeremiah dito?
At sinasabi rin ni Prophet Isaiah that a king will change the hearts of the people. Sinong hari na yon ang magbabago sa matigas na puso na yon? Nabago na ba ang mga puso natin, mga kapatid? No? Lumambot na ba yan? Pakuluan kaya natin, no? Tinutukoy naman natin, this is Jesus Christ, di ba? Jesus Christ. Di ba? Ito mga kapatid, Romans 5:10, while we were enemies of God, kaaway pa tayo ng Panginoon, while we were enemies of God, we are reconciled through the death of His Son. Ba't naging away tayo ng Panginoon? Dahil makasalanan tayo. God will not allow sin in His presence. However, dahil sa pagmamahal niya, balik ulit tayo sa pagmamahal ng Panginoon, no? Sinasabi doon na, His everlasting love to us, I believe, trumps over, mas naihigit sa kanyang immeasurable hatred sa kasalanan. So, Jesus is our mediator sa Panginoon. 100% human, 100% divine. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos Ama ng tayong sarili lang. Matutunaw tayo, makasalanan tayo. Ngunit si Jesus Christ, He have no sin, became sin for us, so that we may become righteousness in God. Diba? Kaya yung pag-iisip nga lang natin ng masama sa diba, kasalanan, pag-aralan namin sa discipleship. Yung batong si sister na to, talaga, nako, di ba? Yung kinainisan mong kapitbahay, iniisip mo pa lang, nagkasala ka na nun. Diba? Ngunit si Jesus Christ, hindi niya ginawa yun. Kaya siya magandang teacher, ehemplo natin. Bukod na bumaba siya rito, naging teacher siya, siya pa ang namatay para sa ating mga kasalanan, na-justify yung ginawa nating kasalanan. Tinubos tayo sa kasalanan at nabuhay din. Kaya kung may susundan tayong daan, pipili ka ba dun, sinong pagtatanungan mo? Yung isang patay na Diyos o yung buhay na Diyos? I am the way, the truth, and the life. Kaya yung mga natin mga kapatid, mga burdens natin, kasalanan natin, minsan manhid na tayo eh. Siguro, yun nga ang reason eh. Naging manhid na tayo sa kasalanan eh. Lumalangoy na tayo, nagba-backstroke na tayo sa kasalanan. Imbis na malunod tayo, dapat maramdaman natin yung bigat ng kasalanan natin. Diba? Ngunit sa paglubog natin yan, merong maakay sa atin. Diba? Diba? Tulad ni Jesus Christ, diba? Nang lumubog si Peter, yun mga kapatid. At ipatong natin yung pamatong, yung yoke ng Panginoong Hesukristo. For His yoke is easy and His burden is light. Sa Matthew 11:30. Ano bang ibig sabihin nun? Attend kayo ng Bible study. No? So, Ephesians, no? So, ngayon, pagkakilala natin kayo, ito, sinasabi ko lang ito mga kapatid, kasi ito yung prosesong nangyari sa buhay ko eh. I think that was 5 years ago eh. Nagsimula lang ako sa maliit na paglilid ng Bible sa kalalakihan. Nervous pa nga ako noon eh. At ang approach ko pa noon sa sarili kong kayahan, sa sarili kong knowledge, hindi sa puso eh. Kaso, as I move along, na-discover ko kung anong dapat, no? Dapat sa puso nang gagaling, sa Diyos nang gagaling yung paghahatid mo ng mensahe. Hindi mo sa sariling knowledge, sa sarili mong kakayahan. Ito, magandang dyan mga kapatid. No? Ito na pag-aaralan namin sa Mayab to. No? Pag tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Savior, pagkakalooban tayo ng Holy Spirit. Siselyuhan ka, akin ka, anak kita. Diba? Magiging templo itong natin. Yung Holy Spirit yun, the same Spirit na bumaba kay Jesus Christ. Di ba napapansin nyo, nung bumaba ang Holy Spirit kay Jesus Christ, doon siya nagkaroon ng mga miracles. See? Yun ang power ng Holy Spirit. Comforter natin na magkukonvict sa atin pag gumagawa tayo ng kasalanan. No? E pag hindi ka nakukonsensya, yun ang tanong sa atin. Anong spirito ang nasa atin? Huh? So mga kapatid, ayun. The Holy Spirit always glorifies, reveals, amplifies, magnifies Jesus Christ. The Holy Spirit always points to Jesus. Kaya ako ngayon nandito, merong kasiglahan, may gladness, may joy sa pag-share ng salitang ito. May boldness. Although yung boldness, medyo kinakabahan pa rin ako ngayon. So I'm still working. Baka sabihin nyo naman, si Brother Jerome, nagpapakabanal naman.
I still sin, no? I still struggle in my daily life, no? But every day, God carries me through. Kaya ito mga kapatid, ang ano ko rin sa inyo, hindi lang ang Sabbath day, ang gawin nating banal, no? Kasi kung parang convenient tayo, nagsisimba lang tayo dahil we want to feel good, paano nangyari dun sa anim na araw, Monday to Saturday, no? Let the Holy Spirit guide us help us to navigate sa napakagulong mundong ito. Kasi kung hindi natin kinakausap ang Panginoon every day, kakainin ka ng mundong ito at yung mga ganyang bagay na ino-offer ng mundo ay ang pwedeng magtigas ulit sa puso natin. No? Kaya palambutin natin ang ating puso through Jesus Christ. Sinasabi natin, no, Jesus Christ is part of my life. Dapat hindi part eh. The whole part dapat. No? So that's my story ho. No? Yan yung aking sikreto na tinatawag na shinare ko na sa inyo. We need not to talk, but also walk the walk. No? You say what you mean and mean what you say in your heart. Hindi tayo pumupunta rito sa church para to feel good lang at hindi tayo kumakanta sa choir dahil dahil kulang ang soprano, ang tenor, o dahil ang galing-galing kong kumanta. No? Lahat ng ginagawa natin dito, we all give back to glory sa Panginoon Diyos. Hindi tayo umati ng Bible study dahil kabisado kang Bible, alam ko yan. No? Hindi ganun, dahil gusto mo mag-share sa naranasan mo at maramdaman din ang kadakilaan, pag-ibig ng Diyos sa iyo. Maraming nagsasabi nga sa Luke 6:46, no? Why do you call me Lord, 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 when you do not do what I say? No? Obedience. Ano ba yung gustong pahawatig dito? Balik ulit tayo sa 10 utos. Ang pagmamahal sa Diyos, pagpupuri, at pagmamahal sa kapwa, pagmamalasakit, pagpapatawad. Yun ang hinahatid ng isang pusong nagbago. Ayun po ang nakinaranasan. No? There is conviction po every day sa buhay ko. There is repentance. There is sanctification, yung pagbabanal. 2 weeks ago nga ho kasi min-interview ako kasi nalagasan ako na isang staff kasi gumraduate na sila, senior na sila. Kaya may in-interview akong 2 staff. And usually, yung tinatanong sa interview ho is, how do you see yourself 5 years from now? Siyempre, depende sa sagot nila yan. Sasabihin nila, I see myself, sir, magiging marami akong matutunan sa bangko nyo. Marami akong magiging ganito ang position ko. No? Yung ambition niya, aspiring nyo, yun mag-aano sa atin na, merong pangarap. No? Ngayon, sa ating mananampalataya, tanungin ko kayo mga minamahal kong kapatid. How do you see yourself now compared 5 years or 10 years ago? May nagbago ba? Lumambot ba ang puso natin? Kumbaga sa stock exchange pag ganun ba ang ano natin? Pag ganun? O pa-spiral pa baba pa? Kailan mo makakapagsabi niyan? Dahil personal ho ang salvation na ino-offer ni Jesus Christ sa atin. No? Kaya, always make time every day to commune with God through prayers, no? To your quiet time. And nasabi nga sa Romans, no, do not be conformed in this world. That's the reason po, yun, sinagot ko na ho yung ano ni Nina, that's the reason why I serving God, through obedience and through a change of heart po, mga minamahal. Pwede ho bang mahiram yung kanta ng choir kanina? Kasi paborito ko yun. Sakto nga ho no? Isang ano lang, walk worthy of the Lord. Come, give your heart to Christ. Live always bearing fruit for Him. Live strengthened by His might. Worthy, 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 worthy.
the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat, kapatid na Jerome. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating sinasampalatayanan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Bilang tugon po sa mapaghamong mensaheng ating narinig, ating pong ihanda ang ating mga ikapuat kaloob. Sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 9, mga talata 6 hanggang 8, ganito po ang sinasabi. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay at higit pa sa ating pangangailangan upang sumagana tayo para sa ating mabuting gawa. Narito, Panginoon, ang mga biyaya na inyong ipinagkaloob sa inyong mga anak. At aming pong ibinabalik ang mga biyayang ito ng may pagpapasalamat sa inyo. Naway magamit ito para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hindi lang dito sa Hope Methodist Church, kundi sa buong Cavite at ng buong Pilipinas o sa buong mundo. Pagpalain mo ito, at ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ating pong ihanda ulit ang ating mga puso't isipan sa ating pakikinig na mensahe ng Panginoon sa bumagitan ng isang awit mula sa ating mga bata. Palapakan po natin sila. Praise God naman po sa ating mga bata. Muli palakpakan po natin sila. Praise God po sa inyong buhay at sa magandang kantang inaalay para po sa ating Panginoon. Yan. May future na po ang Hope Chancel Choir. No, nakikita nyo na po ba? Praise God po. So, tayo po ay magpatuloy. Atin pong awitin ang pangwakas na awit na How Can a Sinner Know?
Jesus said, "Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest." To those of you who wish to thank the Lord, please come. The altar is free for you. And let us pray. O Diyos, aming amang nasa langit, muli kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pangunguna mo sa aming panambahan ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo mula sa acolyte, liturgies, sa mga Hope Chancel Choir, at sa mga kiddie choir. Maging, Panginoon, ang iyong mensahe sa umagang ito. Salamat sa mga hamon. Salamat, O Diyos, sa kanilang mga buhay. At nawa, patuloy mo silang biyayaan at patuloy nyo silang gabayan sa kanilang araw-araw na paglalakbay. Ngayong buwan ng Leyte, dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na laiko. Palakasin sila upang makipagtulungan para sa ikauunlad, ikaluwalhati ng iyong pangalan. Gamitin mo ang mga ministeryo na inyong iginawad sa amin upang sa ganon, Panginoon, maging ilaw kami sa dilim. At sa ganon makilala ka bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Narito, O Diyos, ang iyong mga anak sa harapan ng iyong altar, nakaluhod, nakatayo. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pasasalamat sa inyo. At hindi ko rin alam, Panginoon, kung ano ang kanilang mga hinihiling. Ikaw lang, O Diyos, ang nakakaalam sa kanilang mga puso. At kung sa kanila, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil nakarating sila sa kanilang kaarawan, patuloy nyo silang biyayaan ng maraming taon. At kung sila man ay nagpapasalamat dahil ginabayan nyo sila ng isang linggong paggawa, patuloy nyo silang bigyan ng kalakasan. At kung sila man ay napagaling mula sa karamdaman, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang bigyan ng kagalingan. At sa susunod na mga araw, madama ulit nila ang iyong pag-ibig at ang iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa at sa aming pagtatapos. Ikaw ang pupurihin at ikaw ang Diyos ng aming buhay magpakailanman. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The blessings of God the Father, the Creator of heaven and earth, through his Son, Jesus Christ, who suffered under Pontius Pilate, and the peace and comfort of the Holy Spirit be with us now and forever. Go now in peace, in faith, and in love. Amen. God be with you till we meet again. By his counsel guide upon you, with his ship securely
till we meet again. Magandang umaga po sa atin lahat. Worship ends, service begins. Atin pong kilalanin ang mga nagbigay ng mga bulaklak sa buwan ng October. October 5, Bautista Family. Ngayong linggo, si kapatid na Raquel and kapatid na Noraita Herrera. At sa darating na linggo, si kapatid na Jean at si kapatid na Doris Del Rosario. At sa huling linggo naman ay sila kapatid Esperida Family and kapatid na Wilma Ricanor. Atin pong babatiin ang mga nakaabot ng kanilang anibersaryo from October 12 to 18, October 15, Mr. Generosa Jr. and Mrs. Doris Del Rosario. Happy anniversary po sa inyo. At atin pong awitin ng pagpapala. Meron pa ba? Ay, birthday. From October 12 to 18. October 12, si kapatid na Friends Marjon Bermudez. Si kapatid na Jonah Ira Nicola Bermudez. At sa October 16, si kapatid na Elisabeli Sai Marie Serafica. At sa October 18, si kapatid na Orlando Mondala at si kapatid na Jean Rudimaru Serafica. Atin pong awitin ng pagpapala ang mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo. Kung nandito man ang mga birthday celebrators ngayong linggo at ang mga nakaabot ng kanilang anibersaryo, maaari po bang pumunta sa harap at tayo ay manalangin para sa kanila? Si kapatid na Jean. October 15. Yeah. Sa October 15 po sila. Okay. Si kapatid na Jonah Ira pala ay Lozano, hindi Bermudez. Anak pala nila kapatid na Jet. Okay. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. O Diyos, narito ang iyong mga anak, kaabot at maaabot nila ang kanilang kaarawan at ang kanilang wedding anniversary. Salamat sa buhay na iginawad mo sa kanila. Pati na rin, O Diyos, ang kagalingan na iginawad mo kay kapatid na Jean. Natapos niya ang kanyang session. Salamat sa makapangyarihang kamay na iniabot mo sa kanyang buhay. Maging Panginoon ang kanilang pagsasama. Salamat at ikaw ang naging sentro ng kanyang pamilya. At nagpapasalamat din kami sa kanyang mga ministeryo dito sa aming iglesia, maging ang kanyang sambahayan. Ang iyong anak, narito Panginoon, nagpapasalamat sa kanyang 1 taon na kaarawan. Dalangin namin na bigyan mo pa ng kalakasan upang ipagpatuloy kung anuman ang ministeryo na iginawad mo sa kanya. Isa siyang pagpapala sa technical team at sa buong iglesia ng Hope Methodist Church. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Meron po ba tayong mga bisita? May mga announcement po ba tayo? Mga kapatid, muli po, inaanyayahan po namin kayo. Nakita niyo po kanina yung children's choir. So, baka po gusto niyong isama ang inyong pong mga apo. Kita niyo naman po ganong kagandang mga kumanta. Ang karamihan po doon sa choir na yon ay hindi po taga-Hope. Yun po yung mga nakumbida ng ating kapatid na J.Par na House Commissioner dito po sa ating paligid. Yung pong mga batang yun. So, yung isa po na nakasalamin po na cute na bata, anak po ng ating miyembro sa NATO. Okay. So, sumali po siya. Talaga po excited po siya. Sabi niya nga po, gusto ko pong maging choir. Yan po yung kanyang passion. Gusto niya daw pong maging choir. So, happy po siya na na-fulfill niya po yung dream na yun. Pinakikisuyo ko po muli yung ating pong ministry booth na nandun po sa likuran, na sa ating bulletin board na po. Nandun po yung mga iba-ibang service na pwede po nating paglingkod sa Panginoon. Narinig naman po natin yung ating tagapagsalita kanina na tunay po na napakasarap na maglingkod sa Panginoon. Lalo-lalo na po kung kayo po ay nakakilala na sa Panginoon at siya po ay nasa inyong puso. So, meron po doon sa choir, meron po doon sa technical team. So, kung sino po yung makakatulong po or ng mga technical team, kayo po ay welcome. And then, meron din po doon na kung makikita po kayo, church volunteer. So, anything po na pwede nyo pong itulong, kasi lalo na po ngayon, magki-Christmas, maglilinis po tayo ng church, pagagandahin po natin yung ating garden. So, yung mga plantitas po dyan na gusto nyo po na, kung ano po yung time nyo. Kami po hindi po namimilit, voluntary lang po. Pwede nyo pong sabihin sa amin, anong araw kayo libre, anong oras, para at least po alam namin kung kailan po namin kayo matatawagan or may imbita na tumulong po sa ating mga gawain dito sa iglesia. Kasi hindi po namin kaya lahat. So, kailangan po namin ng bawat isa po upang sama-sama po tayo maglingkod sa Panginoon. And meron din po doon na special talent. Sabi ko nga po sa inyo, kagaya po nung children's choir ngayon. Then, those na gusto pong mag-offer ng worship nila sa Panginoon through their singing, playing instrument, you are welcome po. We could put in po sa atin pong worship din po. So, marami pong ministry that we could do to the Lord. It's just a matter of taking the first step. So, nasa sa atin po yun. The first step na tulungan po ang church to grow. And nagpapasalamat po tayo sa Panginoon because we're on our way there. Okay? So, maganda na po yung nangyayari. So, let's keep it up and let's give all the glory to our audience of one, which is Jesus Christ. Thank you. Good morning po sa ating lahat. Patuloy na iniimbitahan ko po ang mga kababaihan na meron po tayong retreat sa Saturday. Sa Sabado na po yon, October 18. Sa Silang Cavite po. Maganda po yung ating venue at meron po tayong special guest na in-invite na para po tayo ma-revive na naman sa ating taglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga kababaihan po, sana po, attendance is a must. Kailangan po natin ang bawat isa, pagtutulungan sa bawat isa para po sa ikalalago ng gawain dito sa ating bahay-sambahan. At ganun din po, makikijoin po sa atin ang mga kalalakihan. Kaya po, ang napag-usapan namin ni Kuya Danny Baingan, aalis po dito sa church ng 6:30 ng umaga kasi po sa Silang yon, malapit lang naman po at maganda po ang ating venue.
At higit sa lahat, meron po tayong in-invite na para guest speaker natin. Maraming salamat po. At may meeting po tayo kahit po 10 minutes lang na makausap ko lahat ng kababaihan. Dito po sa Gawing Kanan, after po ng ating pananambahan. Maraming pong salamat. Good morning po. Reminder lang doon sa mga members ng Administrative Council, mamaya ang meeting natin. Let's try to start exactly at 2 p.m. dahil marami tayong pag-uusapan. And bago kayo umuwi, pansinin nyo rin yung tarpaulin na nabanggit kanina ni Sister Ori, no? Doon sa kanyang patuto. Although hindi naman yun ang subject ng kanyang patuto, pero nabanggit niya, nagpa-print sila ng tarpaulin at doon nahulog yung kanilang card, ID card. So, pansinin nyo rin mamaya yun. Ano? Kung nandito kayo noon nung ulat ng konseho sa kongregasyon, nabanggit na natin yan, ano? Yung status ng ating pananalapi. It is very important that you as members should know, because you have the right to know kung paano namamanage at efficiently ginagastos yung pananalapi ng simbahan. Kung napapansin ninyo, kung nakikita nyo dyan, ang total income ng church from January to August this year ay 1.74 million. At 78% of this ay nanggaling sa tithes. So ito yung gusto natin talagang mensahe sa ating mga member to be faithful in giving their tithes. Dahil the main source of the income ng simbahan galing sa tithes. Of course, meron din ditong 15% sa special offerings. Ano ba itong special offerings? Ito yung mga designated fund. No? Yung giver, sila na ang nagsasabi kung saan gagamitin ito. And we term that as a designated fund. You cannot use this for any other purposes but for that particular designation, no? Kung saan magagastos yun. Example ay yung NATO tutorial program dahil may mga sponsors tayo doon sa ating mga kids, no? That is one. Yung flowers for altars, yun din yung designated fund, no? Yung mission lot, which we have explained during the ulat ng konseho, na we would like to establish a chapel or a church sa ating mission, an outlet. So yun ang mga designated fund. And so that is 15%. So total na agad yan is 93% of the total income ng church is nanggagaling doon sa dalawa. Paano naman ito ina-allocate or ginagastos ng church? So napapansin din nyo dyan is of course the biggest pie of the expenses ay nandoon sa ating salaries and benefits ng ating mga workers. No? From the administrative pastor down to our church custodian. So 38%. Next is the administrative cost is 20%. And praise God that we were able to allocate a big portion of our expenses doon sa outreach program. Kanina nagpatotoo si Sister Florence na napakaganda ng kanilang patutuo doon sa mga pasyente ng MCI. No, this is part actually of the outreach. Of course, isang biggest allocation ng ating outreach ay doon sa mga kids na tinutulungan natin, no, habang bata pa lang sila. Talking about this, meron din na post doon
yung tungkol doon sa sponsorship ng batch 1 to batch 5. Maliban doon sa batch 6, kung natatandaan nyo, doon sa aming presentation, meron tayong 33 kids na sinusuportahan natin, not just for the schooling, but more importantly, doon sa spiritual growth nila, no? Through our Christian living class. So malaki ang ginagastos natin din doon. And thank you for those who continue to sponsor these kids. Sa total of 33 plus 14 doon sa batch 6. So ganun kalaki ang tinutulungan nating mga individual or mga kids para lumaki sila ng may fear sa Panginoon, nakilala nila ang Panginoon, and they can become a good citizen. Sana hindi sila maging instrumento doon sa nabanggit kanina ni Jerome, doon sa mga korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. So, isang little contribution siguro natin para maturuan natin itong mga kids to be a good citizen also. So, tayo lang siguro ang simbahan na talaga nag-allocate ng a big portion of our expenses doon sa outreach. Because even when we were still under UMC denomination, wala talaga itong threshold kung magkano, no? In fact, ang team madalas, kung natatandaan nyo, is go therefore. Pero walang budget na pupunta doon sa pagmimisyon. So it becomes a lip service. So talk and talk lang, nabanggit kanina, hindi walk the talk. So tayo, pinipilit natin na maging walk the talk dahil ang pagmimisyon is the bloodline, lifeblood of our church growth. So please be informed and please do your share as part of this, the members of this church, so that we can continue to be a vibrant church, especially sa ating pagmimisyon sa labas. Nabanggit kanina yung mga bata ay actually hindi a church members, but they are actually the product of our pagmimisyon. So let's help our church to really strengthen this through your tithes and offering. However, mukhang maganda ang makikita ninyo because we spend almost what we earn. 1.7, as I mentioned, 1.74. Ang expenses natin, 1.68. So there is just a difference of 6,000 pesos. So in an organization like this, 6,000 pesos is napakanipis, no? Good that we have beginning cash on hand when we started this fiscal year. At kung ikumpara natin ito, the figure seems okay, seems very efficient. But kung ikumpara natin ito doon sa ating projection ng income, I'm sorry to say na meron tayong deficit na more than 200,000. Ibig sabihin, hindi natin naabot yung projections natin sa income. And again, sorry to tell you na even our income for this year is also about 200,000 lower than our income last year of the same period. So what does this mean? Anong impact nito? At the end of the year, towards the end of the year, kung tuloy-tuloy itong deficit na ito, we might not be able to execute the programs that we have lined up for this. Kaya as members, you have to know about this and try to conceptualize sa isipan ninyo kung paano tayo magiging faithful stewards of this church so that we can continue our programs to give honor and praise to our one and only Master. Yun lang po. And again, you have the right to be informed and please exercise this right and be part of this journey ng ating pagmimission. Maraming salamat po.